All right, welcome to our product training. Good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Sang sulok ka man ngayon ng mundo, no? Welcome po sa ating presentation about Kaiser Ultimate Health Builder. Kaiser 3-in-1 Long-Term Health Care. So, Kaiser International Health Group Incorporated, the first name in healthcare. So ipakilala ko muna yung aking sarili. Ako po si Adela Gerigay Calamba, married and a mother of 3, registered nurse and an electronic company worker for 15 years here in Japan. I joined IMG way back November of 2018 and a life license underwriter by the Insurance Institute of Asia and the Pacific Inc. Associate Financial Planner by RFP, no? One of the CEO in IMG and a full-time financial educator. All right, so let's start, no? About sa ating product, about Kaiser. Ang Kaiser is makatulong talaga para ma-build natin ng solid ang ating financial foundation. So makikita natin sa structure na ito, just like building a house, no? Para tayong nagpapatayo ng bahay. Ang inuuna talaga natin is yung pinaka-poste, no? Pinaka-pundasyon para matibay ang ating bahay. Ano man yung mga sakuna, no? Or mga calamities, hindi siya basta-basta masisira. Ganon din ang ating financial foundation. Uunahin talaga natin ang pinaka-haligi or pundasyon, which is healthcare protection. So, ang healthcare protection ay most taken for granted sa mga tao, no? Hindi natin binigyan ito ng importansya, lalong-lalo na kung hindi pa tayo nagkakasakit. Ang healthcare protection ay para yan sa atin habang tayo ay healthy pa, habang tayo ay kumikita pa, kasi kung may karamdaman na po tayo, hindi na po tayo pwede ng healthcare. Hindi na, i-reject na po tayo ng healthcare. So, ang healthcare din, hindi lang magprotekta sa sarili natin, kundi po sa mga savings na meron tayo, kung meron man tayong savings or mga ari-arian, no, na inaipundar natin, talagang magprotekta yan sa atin. So, alam niyo kung wala tayong healthcare, kung magkakasakit tayo, maghanap tayo ng, kung wala tayong savings, mangungutang tayo. Kung may mga investment tayo, no, doon, no, mahahatak talaga yan. Isang muna yung mga ari-arian na meron tayo. Kung may isa man sa pamilya nating magkakasakit, so isang muna yan, at saka eventually kung hindi talaga sapat yung pera, ay ibenta, no, ng palugi. So unahin talaga natin ang healthcare. Marami ding namatay dahil sa walang paghahanda, no? Hindi dahil walang doktor, walang gamot, kundi kulang talaga sa financial. Ang iba dyan, hindi na magpadala sa ospital, no? Kasi mahal talaga ang magkakasakit. So, kailangan natin, no, naunahin talaga ang healthcare. This is the best investment, no? The best talaga na paglaanan natin ng pera ang healthcare, kasi anyone, walang pinipili ang sakit, bata man o matanda, ay pwedeng matamaan ng sakit. Kung meron na tayong karamdaman, hindi na tayo pwede ng healthcare. Number 2 is life insurance protection. Kung mahal natin ang ating pamilya at meron tayong mga dependents, no, umaasa sa atin, tayo ang breadwinner. Hindi natin talaga alam kung kailan tayo mawawala dito sa mundo. Kailangan natin ng protection if we really love our family. Ang life insurance kasi is an instant money or income replacement na maiiwan sa pamilya. So, ngayon, kung wala tayo nito, kawawa yung pamilya nating maiiwan, no, kung tayo ang breadwinner. Kung mawala tayo, no, knock on the wood. Pero alam natin na mawala talaga tayo. We do not know paano at kailan, no? So, instant money na may iwan sa pamilya, hindi sakit sa ulo or utang. Yan po ang purpose ng life insurance. Number 3 is manage debt or i-reduce natin yung mga liability. Ang utang ay dalawang klase, utang na bad at saka good. Yung utang na bad, yung
nangungutang tayo na walang return of investment. So, kailangan natin yung iwasan. Disiplina sa sarili. Mangungutang tayo kasi pangluho, hindi yun maganda talaga. No? Pero yung utang na may balik, yun po ang good na utang. So, sa negosyo, pero kailangan din no, yung negosyo, alam natin kung anong klaseng negosyo na pinapasukan natin. Kasi kung nangungutang tayo para sa negosyo na hindi ka naman expert sa negosyong yan, pwedeng pati yung kapital natin ay mawala. No? Hindi pa kumikita, pati yung puhunan nawala. Then, ang pang-apat ay have an emergency fund. Ito yung kailangan nating paglaanan sa mga pangyayaring hindi natin inaasahan, yung mga kalamidad, yung pagkasira ng bahay, sasakyan, or may nagkakasakit, kailangan natin ng funds para doon. 3 to 6 months po sa ating monthly income, no, nakalagay lang siya talaga sa bangko. Para anytime, kung mangyayari yun, hindi tayo mangungutang. So, dito natin kunin sa ating emergency funds. Then, ang pinaka-last natin is build up savings and investment. Bakit nahuli ang investment at saka yung savings? Dito kasi nag-fall yung investment like mutual funds, stock market, yun, no? Ang mga investment na yan, maganda naman, pero wala siyang proteksyon. Halimbawa, nag-i-invest tayo dyan, pero may nangyayari sa atin. Knock on the wood talaga, ang dami ngayong nakikita ko sa online no, na nasagasaan, no, nag-aabang na sasakyan, yung sasakyan, nakatulog pala yung driver, no, how about kung tayo po ay may mga kakilala na ganun or tayo mismo, no, ipag-pray natin na walang ganun sa ating buhay, pero hindi natin talaga alam. So, nag invest ka una doon, malulugi ka talaga kapag wala ka talagang proteksyon, no? Wala ka talaga, nagkakasakit ka, wala kang pera, yung mga savings mo, mahahatak mo din yon. May bahay ka na, pinapaganda mo pa, no? Pero wala kang healthcare. Parang ano yun, no? Parang nag-build or nagpapagawa ka ng bahay na napaka marupok, no? Weak ang iyong bahay. Anytime pwede yang babagsak yung ating pundasyon. So dito sa ating financial foundation, hindi tayo mahirapan kung meron tayong Kaiser kasi makatulong no, ng malaki ang Kaiser para ma-build talaga natin ng solid ang ating financial foundation kasi 3-in-1 saving program ang Kaiser. Meron na siya, yung pinakapundasyon talaga natin is healthcare, pangalawa yung life protection, at pangatlo is yung investment. So, andito kay Kaiser. Ngayon, sino ba si Kaiser? Ang Kaiser po ay duly accredited with the Department of Health. Register din tayo no sa Securities and Exchange Commission dated June 8 of 2004 as a healthcare provider with an authorized capital stock of 160 million pesos. Bago kasi makapagpatayo no, ng company sa Pilipinas, hinihingian yan sila ng kapital. No? So ito syempre, kasi insurance ito, kailangan talaga ng may nilagay sila ng puhunan. So ang ginawa ang ni-required lang ng company or government is only 100 million. But ang ginawa ng Kaiser, nag-put up talaga sila ng more than the requirement, which is 160 million. So, yun po ang startup capital po nila para na-build or na-start nila ang Kaiser Company or itong ating health organization, no? Health maintenance organization. So, it is also registered with the Insurance Commission with license number HMO-2017-04-R. And our medical director, si Dr. Lia Uy Yulo, who is an active officer of PAMOK or Philippine Associate of Health Maintenance Organization Companies. Kung gusto talaga natin yung credibility ng ating medical director, pwede natin talaga siyang i-google kung ano talaga yung pagkatao niya. Yan. So, guys, alam niyo ba, ang Kaiser Ultimate Health Builder ay isang healthcare
health maintenance organization na may sariling medical center. Ito lang, no, sa Pilipinas. Kasi marami namang mga healthcare, no, sa Pilipinas, pero wala silang medical center. So, yung medical center natin, makikita natin, no, maraming branches doon sa Pilipinas. Wala sa ibang bansa, sa Pilipinas lang ang mga branches. Meron sa Luzon, meron din sa Cebu. Wala pa sa Mindanao, no, sa Cebu at saka sa ano lang, sa Luzon. Usually sa ano siya, Robinson, sa mga SM, no, mga kapartner, ano natin yan dito sa Kaiser, itong mga spot na ito. So meron din tayo sa Makati sa may Kings Court, no, yun po ang main office ng IMG, andun lang sa baba. So napakaganda, lalo na no, kung member tayo ng IMG, unlimited po ang ating pagpakonsulta dito na libre, no? Executive check-up, libre lang yon, no? Annual physical examination. Meron tayong mga discount, no, sa mga medical services. 20%, no, ang discount po natin dyan sa mga laboratories, any medical mga workouts dyan, may discount. Pero yung consultation ay libre, unlimited. So malaking bagay na rin yung discount natin, no? Kasi ngayon, I think, no, 600 pesos ang pinaka-minimum, no, na consultation fee sa doktor. Saglit lang yan, no? Ganyan-ganyan lang sa stethoscope. 600 ka agad. Dito, libre, unlimited. Morning, magpa-check up ka. Lunch, magpa-check up ka. Afternoon, magpa-check up ka. Walang bayad, unlimited. Pag member ka na ng IMG. So, ayan, no? Ang Kaiser International Health Group Inc. Network, no? Meron na tayong 2,000 hospitals and clinics nationwide. Meron na ding affiliated, no, accredited na doctors na 12,000. And ang Kaiser Medical Center natin ay 9 na medical center all over the Philippines. So, kung halimbawa, no, kung magkaroon ng admission, meron tayong 24/7 na call center na tatawagan natin yung customer care center. At sila po, no, magre-reply yan. Na-experience ko yan last August nung ako'y umuwi sa amin, no, sa Davao. Nung time na yon, no, ang ginamit ko yung free na healthcare ko. Andoon ka lang, no, punta ka din sa hospital, HMO hub, punta ka doon, pakita mo lang yung ID mo at yung policy number mo. So, ganun na po kadami, no, na doctors na affiliated. Every hospital na accredited po ng Kaiser ay meron talaga yung doctors accredited, affiliated po sa Kaiser. So, once na ma-admit po tayo, hanapin natin yung accredited na doctor kasi the moment na ma-admit tayo din, hindi siya accredited ng Kaiser, babayaran natin yun. Para less, no, may mga miscellaneous na kunting-kunti lang talaga ang babayaran natin. Pero once na ang doktor na accredited talaga ang mag-assist sa atin, napakaliit lang po, no, ang babayaran natin. So ito yung mga high-end, no, maraming mga hospitals, no, na private hospitals din, no, na affiliated or accredited po ng Kaiser, katulad ng St. Luke's Medical Center, yung mga may government din, no? May government na hospital in the Philippines na accredited po ng Kaiser. Sa tingin niyo po ba, itong mga hospital na ito, no? Diliman Doctors Hospital, itong mga Lung Center of the Philippines, Makati Medical Center, mga high-end hospital ito, no? So, hindi ito basta-basta mag-cater or tatanggapin ang healthcare na hindi siya stable. So, kaya, andyan yung ating Kaiser affiliated dyan. Kung tayo po ay ma-hospital or ma-admit sa mga hospital na ito, pwede nating magamit ang ating Kaiser long-term healthcare at saka yung short-term din natin. So, maraming nagsasabi, no, ma'am, meron naman akong healthcare, ma'am, sa aking pinagtrabahuan. Katulad ng, ang example doon, no, yung mga PhilCare, IntelliCare, MaxiCare, IntelliCare Plus, PhilHealth, yun po. Dalawang klase kasi yung healthcare, yung short-term at saka yung long-term healthcare.
So ang kaibahan sa dalawa ganito. Una, ang healthcare short term is traditional yan. No, renewal not guaranteed. Lalo na kapag palagi mo siyang ginagamit, hindi siya guaranteed na ma-renew. Baka this year, malaki yung nagastos mo dyan or nagamit mo. Next year, hindi ka na pwedeng makagamit dyan. No? Unlike sa long-term care, renewal is guaranteed. Number two, ang kaibahan, no? Yearly increase of premium until 60 years old. O, hanggang 60 lang. Then, every year, tumataas yung premium. Halimbawa, nag-umpisa ka 20 years old. May 40 years ka pang paghuhulog dyan para talagang may protection tayo sa ating health problems, no? Up to 60, 40 years. Every year, tumataas yung premium. Unlike sa long-term healthcare, itong health saving program natin is fix yung premium. 7 years lang nating hulugan. So, di ba napakaganda? At ito pa, ang short term, wala siyang insurance. Kung masagasaan yan, namatay, walang matanggap ang pamilya. No? Kung meron mang insurance, merong short term, may ibang short term na nagbigay sila ng kunti lang talaga. No, may kunti na insurance na benefit, napakaliit, no? Kasi maliit lang naman din yung kanilang premium, annual yung paghuhulog nila diyan. Dito sa Kaiser, no, sa long-term healthcare natin, meron tayong 4-way insurance coverage up to long-term healthcare plan, no? May term insurance siya. Anong ibig sabihin? Kung mamatay dahil sa sakit o mamatay dahil sa aksidente, yung pamilya, yung beneficiary makatanggap ng life insurance benefit, no? So kung aksidente naman na namatay dahil sa accidental death, makatanggap pa yan ng life insurance benefit, pati yung dismemberment. Waiver of installment due to natural death, pwede yun. Waiver of installment due to permanent and total disability. So, di ba, ang sa short term, walang life insurance. Dito, sa long term, meron. Then, number 4, no accumulation of unused health funds. Every year kang naguhulog, ay hindi ka naman masakitin hanggang sa 60 years old, hindi mo talaga nagamit. So, parang na-quits lang yung binayad natin, no? Ang tagal pa, every year. Tumataas pa yung premium every year. Pero dito sa long-term care, kapag hindi tayo nagkakasakit, di ba, 7 years lang tayo naguhulog. Within the 7 years, hindi tayo nagkakasakit, bigyan pa tayo, no, nag-accumulate, no, yung hindi nagamit, nag-accumulate yan siya ng interest. O, di ba, ang ganda? So, another kaibahan, no? Sa number 5, no return of premium for non-utilization. Dito sa atin, with return of premium up to 85% of contract price. Kung hindi tayo na hospital, sa loob ng 7 taon, may matanggap na 85% of the total amount na ibinigay natin or hinulog natin or inipo natin for 7 years. O, di ba? Bigyan pa tayo ng bonus. Healthy pa tayo, may bonus pa tayo. Next is, ang short term, up to 60 years old. Saan ba maglabasan ang mga sakit? Di ba doon na sa 60 and above? Mag-reunion ang arthritis, rheumatoid arthritis, ang daming mga itis mag-reunion. Beyond 60, pagtanda na natin, doon na magsilabasan ng mga sakit, no? Kaya kung tayo'y pumunta sa ospital, ano ang mas maraming mukha doon? Mga matanda, no? Wala masyadong bata. Halos mga matandang tao talaga ang andun sa ospital. So, mas kailangan natin ang healthcare. Ngayon, ipinagmamalaki nila ang short term. Hindi na nila makover yung beyond 60 kasi hindi na pwede. Unlike dito sa long-term care po natin, covers beyond 60. For as long as meron ka talagang funds, no, magagamit natin until till death do us part ang long-term healthcare, no? Kung meron pang funds kasi nakadepende din yan sa savings na meron tayo. So another is number 7, ang pre-existing illness are not covered during the first year. Dito sa short term, pag start mo talaga, nagkaroon ng high blood, no? Nabilong kasi yan sa pre-existing yung high blood. Hindi mo magamit ang short term mo sa first year. So, permanent exclusion na yan may be issued on the second year onward. Katulad ko dito sa Japan, meron kaming short-term healthcare dito na binabayaran namin ng 2,000.
na-stop ko siya 2015 kasi nag-cut kami ng mga expenses kasi natanggal din kami sa trabaho. Nung binalik ko siya 2018, mas nauna akong nagpa-check up sa aking liig. Ngayon, saka ko pa na-renew itong aking kinuha na tag 2,000 na short-term healthcare dito. Alam niyo ba? Na-banned na ako. Hindi na pwede kasi na-trace nila yung record ko nung ako'y nagpa-check up. 5 years after, sabi pa nila baka pwede pa daw akong mag-apply ulit after 5 years. O, nag-apply na naman ako ulit. Permanently banned na ako sa short-term healthcare. So, ganun po, no? Mahirap magkasakit, mahal. Pero, kung dito po sa long-term healthcare, ang pre-existing illness not covered during the accumulation period. Ano ba to? Kailan ba to? Sa 7 years. No exclusion of pag after na sa savings, kahit ano na, no? Pwede na natin magamit after tayo mag-iipon. On the 8 years na siya. And then, another, number 8, no, not flexible, non-transferable benefit design. So, ikaw talaga yung nakapangalan doon. May mga beneficiary ka lang pero hindi siya matatransfer sa kanya. Ikaw ang principal na insured, ikaw talaga yun, hindi siya matatransfer. Kung mamatay ka, wala. Stop na din siya. Unlike dito sa long-term healthcare natin, flexible siya, transferable. Kung mamatay ang plan holder, matransfer sa beneficiary, upgradable, and maybe redated benefit design. No? So, ma-upgrade na, halimbawa kung nagkuha tayo ng plan na maliit, basta within 30 days, kailangan mo siyang i-change kaagad kasi pwede pa natin siyang ma-change no, to the higher plan type or higher savings po natin. Hindi ka pwede mag-downgrade. Halimbawa, kumuha ka ng malaki, then gusto mong liitan, hindi na siya pwede. So, mas mabuti mag-umpisa sa maliit, then iplano mong pataasin, yun ang pwede. Pero, within 30 days lang talaga yun. So, meron din tayong reinstate, ang sa short term, reinstatement is limited only within 30 days of lapse policy. Pero sa long-term care, napakaganda kung tignan niyo, reinstatement within 2 years of lapse policy. So, maraming rason. Ang iba, hindi daw nila mahulugan. Dito, may solusyon tayo no, na ma-sustain talaga natin yung ating long-term healthcare for 7 years kasi may solusyon talaga dito na ino-offer sa IMG. Mga baon sa utang, mga walang pera, magkaroon talaga sila ng savings dahil po na meron tayong solusyon, yung negosyo na hindi tayo matatalo talaga. So, another kaibahan, no? Continuous yearly payment terms. O, walang term, hindi siya matured. Kung hindi ka magbayad sa short-term healthcare, ito last year, nagbayad ka this year, hindi ka nagbayad, hindi ka na-covered. Dito, may 7 years lang talaga tayong maghuhulog or meron pang spot cash na payment. No? 7 years lang, dito up to 60. Wala pang life insurance, dito meron. May mga waiver of installment pa, dito wala. Ma-quits yung hinulog natin sa loob ng hanggang 60 years old dito, meron tayong return of premium. So how it works, no? Itong example natin dito, yung K100, ito yung plan na meron ako. So, sa mga baguhan dito, hindi masyado pa natin no, maintindihan. Ano ba itong mga figure-figure dito? Ang dami, hindi ko maintindihan ng ma'am. So, to make it short na lang, no? Ang Kaiser ay long-term healthcare. Bakit tinawag siyang long-term? Kasi intended talaga, nakadesinyo talaga ang Kaiser 3-in-1 on our retirement years. On the time na magkaroon tayo ng mga karamdaman na magsilabasan na yung mga sakit sa ating katawan, no? 2 period, accumulation period and extended period. So, 7 plus 13. Ang saving period po natin, example natin dito, 22 years old, nag-umpisa. Then matapos siya at the age of 21. Mag-matured ang plan at the age of 42. So isa-isahin po natin ito. Sa saving period, once na maka 1 year na po tayo, kung annual ka, automatic nating ma-avail ang annual physical examination benefit. Ano ito? X-ray, ECG, pap smear sa 35 years old and above na mga babae.
complete blood count, fecalysis, urinalysis, no? Yung mga basic lang na mga annual physical examination, libre lang yon. Kung nagma-monthly po tayo, kailangan natin hulugan ng 12 months muna saka natin ma-avail ang free annual physical examination. Dental benefits sa mga accredited na dental clinics, extraction, prophylaxis, cleaning. Yun, no? Hindi lahat ng dental clinics ang accredited ha. Meron kasing mga dental clinics na nagpapa-accredit talaga sila. So waiver of installment due to death, sabi ko kanina, meron at meron talagang matanggap na life insurance. Kung namatay dahil sa natural na pagkamatay, ang pamilya makatanggap ng life insurance benefit provided na nakapaghulog na siya ng 2 years. Diba? 7 years siya. Kapag sakit or natural death ang dahilan sa pagkamatay, matapos muna niya ang 2 years. Pag nakalagpas na siya ng 2 years, makakuha na ang beneficiary ng life insurance benefit. Mawi-waive na ang 5 years na hinulog. No? Ganun ha? And then, kung namatay dahil sa disgrasya, accidental death, basta active ang plan, hindi lapse, makatanggap ang pamilya ng life insurance benefit times 2 sa natural death. Dito, makikita natin later kung ano yun. So dito, ang meron lang sa first 7 years, inpatient or hospitalization. Wala pong consultation sa first 7 years. Hospitalization or confinement lang talaga. Then meron tayong member's choice of room and board. Nakadepende yan sa plan type na meron tayo. Sa K100 is 1,000 per day. No? Aside from that, meron din tayong annual benefit limit na 60,000. Every year, consumable. Anong ibig sabihin ng consumable, ma'am? Halimbawa, every year siyang na hospital. Meron siyang allocation na 60,000 every year. Sa second year, third year, another example, hindi siya nagkakasakit. Once lang siyang nagkakasakit. So, yung ibang 60,000 ba, ma'am, anong mangyayari doon? Hindi yun siya makuha, ha? Quits yun siya kasi consumable lang siya. Kung hindi mo magamit sa first year, mawala na yon. Second year, mawala na yon. On the third year, saka pa niya nagamit ang 60,000. But be conscious. Kasi kung magamitan natin ng isang beses lang, wala na tayong matanggap na bonus na 85% sa total premium or contract price na hinulog natin. Even one hospitalization only, wala ka nang matanggap na bonus. So kung maliit lang yung hospital bill mo, bayaran mo na lang yun, no? Personal na bayad. So may term life insurance tayo. On the, 20 years lang yan. Then accidental death and dismemberment benefit for 20 years and lifetime network access to over, no, sabi ko kanina, no, 2,000 hospitals and 12,000 doctors worldwide. So, ma-avail natin ito for as long as meron pa tayong funds. So, ano ba yung, so for 7 years, hindi natin pwede magamit ang pre-existing illness. Ano ba itong mga pre-existing illness na ito? So, anong ibig sabihin yun? All pre-existing illness shall be deemed covered by, hindi talaga siya yung mga congenital na conditions, hindi din talaga yan siya pwede. And those illnesses or injuries or any other adverse medical condition present prior to and within the accumulation period from the effective date of coverage. So, hindi pwede talaga ang pre-existing illness, yung mga sakit na meron na, yung mga sakit like sa mga diabetic, high blood, cancer, kidney problems, yun po, mga arthritis, hindi yun siya covered sa first 7 years. Ang pwede lang doon sa first 7 years, yung mga sakit na hindi inaasahan like dengue, pneumonia, tuberculosis, leptospirosis, na naoperahan dahil sa appendicitis, pwede yun siya doon sa first 7 years. So, during sa extended, pagkatapos na ng 7 years, ito yung extended period natin, no? Ang mawala dito sa yung nandoon sa first 7 years na wala na dito sa 8 years up to 20 is yung 60,000.
ano lang yun ha, for 7 years, during lang yun sa saving period. So anong gagawin namin? Anong gagamitin namin, ma'am? During sa, kung andito na hospital sa 10th year. So nanggagaling na po sa ating savings. No? At meron din tayo ditong outpatient benefits, consultation and check-up. Meron na din. Mayroon ng maternity and pre-existing illness, lahat ng mga grabe na mga sakit, pwede na din dito sa 8 years up to 20th year. Halimbawa, kailangan mong i-confine dahil sa hypertension or na stroke, pero nasa 7 years and 11 months pa siya, hindi yun siya pwede kasi dapat talaga saktong-sakto talaga 8 years onward, no? Then, maternity, pre-existing illness yun, covered na. Dito din nag-umpisa, natutubo yung pera natin, investment of 10% yearly compounding interest, waiver of installment due to death and credit life. So, yun po, no, almost the same na, ito lang ang kaibahan, no, sa first 7 at saka sa extended period na 8 years up to 20. Ang sa first 7, walang consultation, hindi pwede ang pre-existing. Dito sa extended, meron ng consultation, pwede na ang mga dreaded illness, mga pre-existing illness. At dito mag-umpisa, natutubo yung pera natin sa 8 years onward. So, ito yung mga ano kanina, no, yung mga dreaded illness na hindi pwede sa first 7 years, yung stroke, yung problema sa mga heart problems, diabetes, basta related sa mga ano, sa mga central nervous system, hindi yan siya pwede, no? Yung cirrhosis, hepatitis, hindi din yan pwede doon sa first 7 years. Yung mga chronic bronchitis, emphysema, kadalasan dito nang dahil sa ano, sigarilyo. So hindi din siya pwede doon sa first 7 years. Yung urolithiasis, yung may kidney, no, bato sa kidney, hindi siya pwede sa first 7. Then, chronic gastroenteritis tract disease, hindi din doon pwede. Yung collagen disease, no, yung sa mga arthritis, mga itis, hindi doon talaga pwede. SLE or systemic lupus erythematosus, hindi siya pwede doon sa first 7 years. Malignancies and blood dyscrasias like cancer, leukemia, idiopathic, thrombocytopathic purpura. So, mahirap siyang i-pronounce, no? So, mga medical terms na talaga ito. Single and multiple organ dysfunction and failure, hindi din siya pwede, no? Kung madami na talaga. Condition that may require dialysis, hindi na din pwede sa first 7 years. Ito ay pwede siya sa 8 years onward. Chronic pain syndrome. So, ang tagal na niyang na-experience yung sakit na yon. So, may something talaga, no, inside. Lalo na kapag more than 6 weeks or 1 month and a half. Any illness other than above which would require intensive care unit, hindi din siya pwede na i-confine siya din diretso sa ICU. Hindi yun siya pwede. Any other illness that is not mentioned above and is not self-inflicted is included. So kung hindi na mention dito, pwede yan siya sa first 7 years. So dito, sa extended period, meron tayong computation dito, no? So, 10 years yearly health benefits. Bakit 10,000, 10,000, 10,000? Naka-base yan siya sa Plan K100. 10% of 100,000 is 10,000. Accumulated health benefits yan siya. Mag-total of 269,750. Yearly health bonus, no? Dagdag na lang ito plus the interest, no? Plus tubo. Hanggang umabot ng 446,419. Then itong long-term care benefit natin upon maturity, talagang meron talaga tayo, matanggap talaga natin ito kasi ito yung plan type na meron tayo. Kasi yung hospitalization, dito man yun kunin sa ating mga accumulated bonus natin. Ito may bonus kung walang utilization on the first up to 20th year. Then itong long-term care bonus, ito yung sinasabi ko kanina, kung wala talagang hospitalization sa loob ng first 7 years, ang K100 plan ay makatanggap talaga siya ng 350,000 equivalent to 85% of our contract price, which is yung 411,750.
So, example, wala talagang hospitalization, healthy ka talaga o sa duration ng 20 years. Buong-buo yung pera natin, 1.1 million mahigit. So ngayon, ang gagawin natin, ito yung parang maintindihan natin yung mga sinasabi kanina, no? Yearly health benefit, no? Itong yearly health benefit, yearly health benefit, ito yung 10% of the long-term care benefit bonus given from the end of the accumulation period. So, di ba sabi ko kanina, mag-umpisa ang tubo sa pera natin after nasa 7 years. So, nag-umpisa siya sa 8 years up to 20th year. Then, ang accumulated yearly bonus, ito yung benefit other than yearly health benefit. So, bear with me ha kasi ano tayo dito, parang ma-technical tayo dito, medyo malilibog ba, malilito tayo dito sa mga pag-i-explain. So, at the end of the accumulation period and every year thereafter, up to the 20th contract year, provided that Kaiser's investment is higher than 6% per annum. Then yung annual benefit limit natin is covered only during 7 years paying period. Yun yung sinabi ko kanina, no? Wala na siya sa 8 years up to 20th year. During lang siya sa 7 years. Then yung term insurance natin na 450,000 sa plan na ito, K100, with accidental death and dismemberment benefit, meron ito ang included sa insurance, no? Waiver of premium due to death and waiver of premium if due to disability. So, ang total projected health funds natin, no? Ang pre-existing medical condition ay hindi talaga siya covered sa first 7 years. Then yung non-PhilHealth members, kung halimbawa no, na-confine, hindi ka member ng PhilHealth, ang portion ng PhilHealth, unahin muna yun i-deduct sa hospital bill natin, saka si Kaiser. So kung wala kang PhilHealth, then na-admit ka doon sa accredited Kaiser Hospital, ikaw mismo ang magbabayad sa portion ng PhilHealth sa kayong Kaiser na meron kayo. So hindi 100%. Okay? So, grace period natin dito, for insurance, 30 days. Kung may mangyayari within 30 days, no, covered ka pa rin. Nasagasaan, namatay, covered ka. Pero sa healthcare, wala siya. Kung hindi mo nabayaran, hindi siya pwede magagamit. Okay? Then, ito yung para ma-visualize natin yung mga sinasabi kanina ng mga total doon, no? 7 taon tayong naguhulog, no? First to 7 years. A total of 411,750. Then, ito yung plan type na meron tayo, no? Long-term care benefit natin itong 100,000. Ang 10% of long-term care benefit natin, tumutubo siya ng tag 10,000 from 8 years up to 20 years. Then ito, compounding interest kasi ito, no? Compounding interest. Kaya, itong tubo natin dito, umabot talaga siya ng 269,750. Ang 85% money back, ibang column siya kasi nakaset aside talaga ito para sa hindi na hospital sa loob ng 7 taon. Kung lumagpas na ng 7 years at walang hospitalization na naganap sa 7 years, for 7 years, congratulations, meron ka talagang 350,000. Ngayon, yearly benefit bonus, ito yun, no? And ang nag-accumulate kasi may yan siya, may tumutubo din yun ng interest ito kaya nangyayaring 446,419. So, a total of ito, tignan ninyo ha, ang annual benefit limit, yung libreng hospitalization sa loob ng 7 taon lang. Then, kung may mangyayari, namatay dito na sa 11th year, meron pa rin matanggap ang pamilya na 450,000. From the day 1 up to 20th year, covered talaga siya ng insurance. No, kahit nakapaghulog na yan siya, no, nakahulog siya ng 411,000, di ba? Then, ang matanggap niya, kung talagay tayo'y nawala dahil sa sakit, mas, pa tayo? Mas ginansyado pa tayo kasi
aside sa nagamit natin sa hospitalization, may life insurance pa tayo, kaya ipon talaga na walang tapon kapag andito tayo sa Kaiser. Hindi pa wala pang sakit sa ulo kasi protected pa tayo. Ngayon, kung nag-matured na ang plan natin, umabot na ng 20 years. Ang 1 million mahigit, 1,166,169. Tatlong opsyon. Papiliin tayo. Una, i-withdraw natin ang entire portion of our maturity value. I-cash out natin ito. So, wala ka ng health funds. Sa time na ito, mas kailangan mo, wala na. Pero wala namang makapagpigil kung gusto mo talagang withdrawin. Ang ginawa kaya ng iba dito, kapag natapos na nila naghulog, kuha na naman sila ulit para hindi maputol yung kanilang savings. Ganyan ang ginawa ng iba. Number 2, withdraw a portion of the maturity value. So, ikaw na ang bahala mag-decide kung magkano po ang kunin natin dito na amount. Okay? So, para may matira pa tayo para sa ating health funds kasi mahirap talaga magkakasakit na walang pera. Yun po talaga ang totoo. Marami talagang kahit saan-saan na lang naghahanap ng tulong, nag-post ng GCash dahil may nagkakasakit, benta yung mga bahay, ari-arian, no? Para i-sustain doon sa hospitalization. Ito, hayaan natin na may matira. Pero kung bata ka pa, kasi naumpisahan mo ito ng bata pa, hindi mo pa magamit ang pera, hindi mo pa kailangan. Let it continuously grow para tumutubo itong pera natin ng 10% yearly compounding interest. So, iiwan natin ito lahat. So, kung iiwan natin yan lahat, no, at the age of 60, a matter of 18 years, yung distance niya kasi 42 years old nag-matured. At the age of 60, yung 1 million mahigit nagiging 6 million plus, no, ito, 6.4 million mahigit. Pero hinayaan pa rin niya kasi marami na siyang pera, nag-business siya sa IMG, no? Hindi pa niya ito gagamitin. Hinayaan niya hanggang 65 years old. Imagine guys, nagiging 10 million ang kanyang pera. And this is how money working for you. Ito yung sinasabi natin na kailangan natin mag-ipon ngayon para pagdating ng panahon, eventually, yung iniipon natin ngayon, magtatrabaho na para sa atin kasi tayo sa time na ito hindi na makapagtrabaho. So, huwag nating asahan ang ating mga anak, no? Magiging health funds yung mga anak natin, magiging retirement funds yung mga anak natin. Kasi may mga sarili yung pamilya. May sarili silang plano sa buhay. Kawawa naman. No, hindi obligasyon ng ating mga anak na tulungan tayo. May narinig nga ako dito, oh. Kinausap niya yung mga anak niya. Nak, kayo na talaga ang bahala sa akin kasi hindi ko na kaya magtrabaho. May karamdaman na ako. Sa totoo lang, marami talagang ganyan no, sa atin kasi wala talagang nagpaparealize sa atin na hindi natin talaga obligahan, no? Hindi obligasyon sa mga anak natin na bigyan tayo ng sustento. Pero wala naman talagang mali na tulungan natin yung parents natin. Lalo-lalo na sa mga um, sa atin ngayon dito, na ngayon lang natin ito nalalaman kasi mga magulang natin, wala namang nagtuturo sa kanila na may ganito pala no na kailangan natin mag-ipon para pagtanda natin, may maasahan tayo. Alam niyo ba, 2% lang talaga ang may alam ng ganito. At sobrang dami ang illiterate about saving the right way. Kaya si Kaiser talaga ay ipon talaga na walang tapon na magbigay sa atin talaga ng peace of mind. Makatulong pa na magkaroon tayo ng solid financial condition. So, ayan no, careful lang din tayo sa ating pag-fill up dito sa ating Kaiser kasi meron siyang mga cases na hindi ma-approve ang insurance na portion or di ba 3-in-1 ang Kaiser? Registered talaga siya sa healthcare. Life insurance at saka investment. So, no insurance benefit. Ano yung mga cases no na hindi mark yung plan natin as in IB or no insurance benefit?
no? In IB or no insurance benefit. Kapag ang plan natin nag-exceed siya o sumubra ng 1.3 million coverage. So, itong plan na ito from K150 monthly and quarterly mode of payment and above. So, ma-lift up ang no insurance benefit kapag i-comply niya ang hiningi na medical examination. I-comply lang natin yun para ma-okay, no? Ma-insured siya. So, another is yung klase sa trabaho natin. Yung mga man in uniform, yung mga hazardous na mga activities, pwede din silang ma-mark as in IB or no insurance benefit. So, kailangan lang natin dito, ma-fill up lang natin yung SRE, no? Special Risk Exclusion Form. Kasi ang mga taong ito, lalong-lalo na sa mga military, mga uniform, yung mga yung mga gwardiya, ma-in-IB talaga sila. Pero, ipa-fill up lang natin talaga yung form kasi kung halimbawa na disgrasya sila, hindi naman siya naka-duty, na lang, natambling lang kanilang sinasakyan, meron siyang life insurance doon. Ang insurance lang na hindi siya covered kapag job-related ang pangyayari. No? During sa pagka-enkwentro, hindi yun siya covered. Pero kung talagang nadisgrasya, nasagasaan, na hindi sa kanyang duty time, ma-covered yun siya. Medical findings by our insurance provider. So nakikita, minsan kasi no, kaya nga yung iba, makikita talaga sa history natin doon sa PhilHealth, no? Meron yan silang mga personnel dyan na nagtumitingin sa mga record natin. Kung may mga record na tayo, history na tayo, pwedeng yun ang rason na hindi na tayo insurable. Pero pwede tayo sa healthcare. Pwede tayo kasi 3-in-1 naman siya. Same payer and agent. O, ito. Bata ang ating kinuhaan ng Kaiser. Ikaw ngayon ang sponsor, mama. Then ikaw din ang payer kasi hindi man pwede below 18, may payer yan siya. Ikaw ang agent, ikaw ang payer, hindi yun siya pwede, no? May-in-IB talaga yun. At saka, ano na lang, kung ikaw ang sponsor sa anak mo, halimbawa sa mga nagrarano mag-ano ng mga points, ikaw as mama din anak mo ipasok mo, ang ipa-ano mo na lang, ipa-payer mo na lang yung kapatid niya na 18 and above or mama niya kung ang papa ang nagraran. So vice versa. Kung mama naman ang nagraran, ang papa na lang ang payer. At saka hindi siya lumagpas ng 3 sa sarili niyang Kaiser, sa kanyang anak na underage, at ikaw pa naman ang mag-payer sa pangalawang anak. So hindi na yun siya pwede. Pwede siya pero kailangan mo talagang mag-provide ng mga papers para maayos ang in-IB. So para hindi na lang yun magawa, maghanap na lang tayo ng ng payor kasi pagdating ng 18 years old, ipa-change natin talaga yun kasi may form na din doon na siya na mismo wala na yung payor kasi at right age na siya. So duplicate application, ito. May IB talaga. Halimbawa, katulad ng case ni Ma'am Serela, no? Halimbawa yun no, na nakapagkuha na ng Kaiser. Pero hindi kaagad nakita sa underwriter no na lumagpas na pala ng 24 months. Kasi kung lumagpas na ng 24 months, terminated na po ang plan. Pwede ka nang kumuha ng bago. Pero minsan kasi yung iba, hindi pa siya terminated, kumuha na naman ng bago, hindi yun siya pwede. Kasi ang Kaiser, 3-in-1, no duplication, one time lang siya. Kung matapos mo ng mahulugan, kung nag-spot cash ka, saka ka pa pwede magkuha ng bago. Okay? So in as much as we would like to provide information on the reason why an applicant is declared in IB, we are not in the position on the matter. Please note, the underwriting team has its own internal process which they allow in the evaluation of an application. So we respect the decision of our underwriters. So sila ang talaga ang may alam talaga dyan. So to sum it up, yung Kaiser 3-in-1 natin, 7 years saving program para ito sa 10 years old up to 60 and 6 months old.
May mga plan type tayo dito, K45 up to K1000. 45,000 ito ha. So, shortcut lang natin. May mga age bracket. No? Siyempre, kung matanda na yung matanda na tayo, yung the higher the age, no, the higher the premium. Hindi ka na pwede makapamili ng maliit na premium kung nandito ka na sa 41 and above. Unless na lang si 10 years old, pwede niyang i-avail ang pinakamahal. So, anong plan na gusto niya? Provided kung may marami sa pera, pwede natin talaga kuhaan ng malaking plan. Kasi 7 years lang naman tayo ditong maghuhulog, no? Maghintay tayo ng 13 years hanggang mag-mature para pag matured, ito na yung makukuha natin. So, sir, ma'am, gusto mo bang may 1 million mahigit 20 years from now? Alam mo ba yung 20 years? Napakadali na panahon. At sa panahon na yan, yung 1 million, napakaliit na lang, no? Dahil sa inflation rate. Lahat nagsitaasan ang mga presyo. Yung height na lang natin ang hindi tumaas. Di ba? So, kailangan nating mamili ng medyo malaki. Kung mahal mo yung sarili mo, kasi ito yung tutulong sa atin pagtanda natin. Ngayon, ikaw, naghahanap ka pa ng medyo maliit. Yung maliit lang, ma'am, kasi yan lang ang kaya ko. O, i-consider din natin yun. Pero may solusyon nga tayo dito. Kahit baon ka pa sa utang nga, wala kang pera. Dito, may solusyon tayo yung negosyo natin dito. So, kuha ka muna, umpisahan mo muna ng 1 month para matulungan ka dito kung paano yung negosyo na sinasabi ko. So, may monthly tayo na paghuhulog, may quarterly, may semi-annual, and may annual. Kapag annual ang hinuhulog natin, isang beses lang sa isang taon, so times 7 for 7 years, 2 buwan ang discount. Laki po ang discount, no? Kapag K100, bakit naka-highlight talaga itong K100? Kasi ito lang ang plan na pinakababa na may 1 million na maturity value. So ito yung plan din na kinuha ko. So kapag K100 ang kinuha natin, din nag-annual po tayo, imagine for the whole 7 years, ang discount po natin dito is 82,000 mahigit. So, sobra, isang taon din, no? Isang taon at kalahati din ang na-discount natin. Kasi, every year, 2 months, 7 years, 2 times 7, 14 months. So, yung 14 months, i-times na lang natin itong monthly. So, ganun, no? Ang semi-annual, 1 month lang ang discount, ang quarterly, kunti lang talaga. Ngayon, pwede ka talagang mag-umpisa muna sa monthly. Kung gusto mo na i-avail talaga ang discount, later na lang kung may pera ka na pag-ipunan mo. Basta maumpisahan mo lang talaga ng monthly, upgrade mo lang to higher level, to higher mode of payment. But kung nag-annual ka, gusto mong mag-monthly, hindi na yun siya pwede. Ang pwede lang, monthly to quarterly, quarterly to semi-annual, semi-annual to annual. Then may spot cash din tayo. 22 months ata ang discount dito. Napakalaki. Malaki din ang kanyang maturity value kapag spot cash. May disadvantage sa spot cash, no? Kasi kung nag-spot cash tayo, then may nangyayari, namatay during sa 7 years. Nakapaghulog ka na, hindi na mawi-wave kasi nabayaran mo na lahat. Yun din ang downside. Pero kung may pera ka naman, hindi ka na mag-iisip na maghulog. Instead na ilagay mo sa bangko, nakatingga lang yan sa bangko, ilang taon na dyan, walang tubo, wala ka pang proteksyon doon, dito ka na lang, no? Ilagay mo na lang dito sa Kaiser. Kasi kung tayo po'y magkakasakit ng hospital sa mga hindi inaasahan, no? Yung 58,000 natin, hindi naman yan magalaw kasi iba man yan, savings at binigyan man tayo dito ng 60,000. Dito sa K45, guys, ang annual benefit limit dito hospitalization is 50,000. Meron tayo ditong client, no? Anak ni Ma'am Maribel from Macau. Dalawa talaga yung anak niya na nag, nagka-dengue. Sabay niyang na admit, no, dahil sa dengue, nagamit niya yung 50,000. Wala talaga siyang nabayaran, no. Pero wala na siyang matanggap doon na bonus. Okay lang 'yun kaysa mangutang ka, no. So, saan ka pa na naghuhulog ka lang ng ganito pero binigyan ka ng 50,000? Okay na lang yung walang bonus basta wala kang utang, pero may matanggap ka pa rin. Pero hindi na ito mabuo.
basta matanggal na or may hospitalization na mangyayari, hindi na buo ang maturity value. Kagandahan dito, halos yung pera natin, magta-times 3 ka kung wala talagang utilization, walang hospitalization, walang confinement. O, di ba? Maganda. Kung may confinement naman, okay din kasi may mahuhugo tayo, pero hindi na siya buo ang maturity value. So take note sa lahat. Yung policy fee natin every year for 7 years, idagdag yan siya sa ating premium every first kung annual, every year talaga, madagdag yan siya. Kung semi-annual, every first, ano siya, no? Idagdag siya sa every 12 months, pagkatapos ng every 12 months, huwag kalimutan talaga yung 500. Para hindi siya makalimutan, pasok tayo doon sa ating online policy management system. Doon tayo magdaan kung tayo magbabayad. So to sum it up, ang Kaiser International Health Group is the first name in healthcare na may 3-in-1, no? Healthcare, na long-term healthcare, insurance, saving program. So, 7 years lang tayong naguhulog. Ang mode of payment, monthly, quarterly, semi-annual, annual. Then, 13 years to wait for the maturity. Tax-free po ang ating Kaiser na savings na sa total accumulated natin na amount of your investment. Then, meron tayong palugit na 30 days na grace period or leeway, transferable, and PhilHealth and Insurance Commission regulated. Huwag nating i-compare si PhilHealth kasi si PhilHealth is supplemental talaga natin sa Kaiser. Partner yung dalawa na yon, no? Kasi kung wala kang PhilHealth na admit ka, si Kaiser lang ang magbayad pero ang portion ng PhilHealth, ikaw muna ang magbayad, saka si Kaiser. Kung may PhilHealth ka at may Kaiser ka, yun, wala ka talagang mabayaran dyan kung maliit lang yung funds mo. Pero hindi din yun ganun kalaki yung funds from the Kaiser kasi nakadepende din yun sa ating plan type. So ito yung sa akin, no? Once na naghulog tayo sa Kaiser, meron tayong sariling online policy management system. Ito yung plan ko. Then dito makikita natin ang ating policy number. I-download. Kung gusto mong i-download talaga yung payment mo no, sa history, meron, andoon na ang ating resibo. No, andyan sa loob. Huwag kayong matakot mag-click-click dito kasi wala talagang mababago. Hindi siya ma-alter, hindi siya safe siya na pag-studyhan natin yung portal natin. Andito na talaga lahat. Then, the moment no, na magbayad tayo ng succeeding payment natin, huwag natin kopyahin yung old ha. Dito tayo dadaan. Pasok tayo sa ating kaiserhealthgroup.net, no? Then, gamitin natin yung ating username and password natin. So, ang password natin is itong pinaka-last 5 sa ating application number. Yun po. Or, in-email yan ng Kaiser sa atin. Ha? Sino bang hindi nakatanggap ng email no sa ating user code at saka yung password natin. So, dito ka, click yung P-Bill now. Yan. Then, i-generate mo. Take note sa pagbayad, ha? Kapag Neuracash, kasi may mga, ano tayo, saan tayo maghuhulog? May Neuracash, internal digital online digital wallet yan, exclusive sa IMG. Yun ang pinakamabilis. Copy-paste, wag mong i-type, copy-paste lang talaga sa kung ano yung mga details doon para iwas pagkakamali, no? Then, credit card, hindi yun kailangan i-download. Yung video bills payment, hindi din kailangan i-download. Ang kailangan lang talagang i-download, pati ang Palawan, hindi siya kailangan i-download. But, maraming nagkakamali sa Palawan. Wag na wag mo nang aalis, no? Take note. Ipasa pati yung payment instruction, then yung resibo talaga, para may comparison, makikita niya kung ano ang kaibahan. Mag-ingat talaga kahit mag-take time ka sa pag-check kaysa magpa-correct, no? Ang dami talagang gagawin kapag magpa-correct tayo sa mali. Mas mainam na mag-iingat tayo sa Palawan. So ngayon, sino yung inuutosan natin doon sa Palawan, sabihan talaga natin. Wag na wag magmadali, ingatan ang pagsulat
at sabihin sa teller na, ma'am, ito talaga yun, ma'am, ha? Kasi mahirap na magkakamali. Tama ba ito, ma'am? Then ikaw mismo, mag-check ka din. Then take the picture of the resibo, i-send mo yan sa sponsor mo or sino yung pwedeng mag-counter check doon. Saka ka umalis doon sa Palawan. Kasi pwede pa naman yung i-reload kung may mali. Kasi ang hirap talaga magpa-correct, no? Yan pa ang dahilan ng iba diyang medyo hindi humaba ang kanilang pasensya, no? Sila pa ang magagalit yung iba. Meron dito no na hindi matagal na yung case na hindi talaga na hindi pa naayos kasi hindi naman tayo lang ang inaasikaso ng IMG. Ang dami talaga natin, no? Millions na tayo dito. Kaya dati wala talaga ang bayad, walang bayad yung koreksyon. Bakit nagkaroon ng bayad? Para mag-ingat talaga tayo. Sa sobrang dami, kung walang bayad, dati walang bayad kasi kunti lang, no? Kaya pa ng mga admin nung taga-ayos doon sa office. Pero ngayon guys, sobrang dami na natin. Hindi lang tayo ang inaasikaso, no? Tayo din sa sarili natin, magiging responsible tayo sa pagbayad. Take note, no? Ingat-ingat palagi. Careful lang sa pagbayad at kung may mali man, ipakorek natin kaagad para hindi pa yan ma-send diretso sa IMG. So, mas mainam na mag-ingat. Kaysa magbayad pa tayo ng 500 sa correction fee, magpanotarize pa tayo, iba pa yung bayad na yun. O, diba? So, maabutan pa ng lapse yung plan natin. Kasi hindi naman talaga nag-reflect kasi mali ang receiver name. Yung sender, pwede pa yung ibang name. Basta yung receiver talaga, hindi talaga kailangan. Hindi talaga dapat magkakamali. Okay? So, kung naka-annual na tayo, pwede natin i-avail yung annual physical examination. Then, kung gusto mo ng amendment, i-change mo yung plan type na meron ka within 30 days, ito yung gagamitin natin. I-change yung mga pangalan, i-change yung beneficiary, i-change ang address, basta mga any form of changes, application for amendment, andito lang sa resource center sa ating OPMS. I-click natin yon, fill up natin yon, then may bayad yun, no, na 300 for the amendment. Pero sa correction, 500 yun. Iba yung case sa correction. Ayan, no? So, sa reinstatement, halimbawa, kung hindi nakapaghulog, nag-lapse, ma'am. Dati may form. Dito, automatic na siya, no? Automated na siya sa system. Reinstatement, dalawang klase, no? Una, update. Member will pay the premium. So, halimbawa, 4 months, hindi niya nahulugan. Bayaran niya lahat yung 4 months. Then, may surcharge siya na 1.5% per month. So, 4 months yun siya. I-total mo na lang yung lahat times 1.5%. Or 18% per annum from the date of each unpaid installment. Then, dagdag ka pa ng 300 para sa reinstatement fee. Kung sa redating naman, halimbawa, nag-monthly siya, isang buwan lang ang babayaran, then 300 pesos. Wala na, hindi na mag-form kasi automatic naman ito doon sa system. Nasa pag-click mo ng click here to reinstate, andoon na automatic na siya. So, tayo na nagre-reinstate, titignan din natin kung kumusta na yung ating na-reinstate. Kasi baka mag-lapse na naman yan. Magbayad ka na naman ulit ng 300. Mag-ready tayo dito ng valid ID ha, pag mag-reinstate. Nakasave na yan sa ating gallery, no, photos. Para hindi ka na mag-ulit-ulit pa. Wala na naman, balik ka naman, mag-start all over again ka na naman sa pag-reinstate. Para maka-ready na, i-ready mo yung ID, valid ID na with signature, then i-process. So, right now, no, nag-innovate na talaga ang system. Merong mga pagbabago na automatic na talaga. Dati, kailangan mo pang i-correct. Ngayon, hindi na, no? Automatic na din talaga siya. So, can be done within 2 years of the first unpaid due date. Then, the member shall be considered a new applicant subject to pre-existing condition and or purposes of contestability of insurance coverage and to any other requirements for a new applicant for membership in effect at that time. So,
kung redating, no, redate ang ginagawa natin, the moment, pati sa updating, the moment no na mag-update siya o mag-redate siya, 6 months hindi siya nakapaghulog, nag-reinstate siya, mag-move. Halimbawa, this month, no, January of 2024, so naka-lapse siya ng 4 months. Sana mag-matured siya 2044 of January kasi 20 years man siya. Mag-move lang siya ng 6 months or 4 months kung ilang months yung nag-lapse. So, doon siya mag-matured, no, sa May 2044. So, ganun lang, i-move lang ang maturity period. The Kaiser will cancel the contract without need of notice to the owner if he fails to pay within 2 years or reinstate the plan within 2 years, plus the plan will be terminated. So, hindi ka na makapag-login sa OPMS mo kung lumagpas ka na ng 24 months or 2 years. So, pwede ka nang kumuha ng bago. But, na-observe ko ngayon, kahit terminated na siya, may kinuhaan ako ngayon na bago, ay nag-NIB. Kailangan ko pa yung dalawa yun no, sa akin. Kailangan ko pa yung maggawa ng ticket. So, gawa tayo ng ticket para doon kasi maayos din yun. Kasi kailangan na niyang bago kasi lumagpas na talaga ng 2 years. All reinstated plan shall be subject to the new price. Depende, ito sa atin. Sa plan natin, yun, kung ano yung plan na meron ka, yun talaga. So, sino ba itong mga andito, no? Si Dick Israel, Joy Biado, si Mystica, kilala ba natin ito? No? Mga sikat na artista na ang daming pera dati dahil hindi nila pinaghandaan kasi wala ngang nagtuturo sa atin kung gaano kahalaga ang pagkaroon ng healthcare na mag-ipon para sa ating health funds. So, masasabi mo talaga, no, a year from now, you will wish you had started today. So, wag nating hintayin na magkasakit tayo. Tayong lahat magkaroon talaga ng karamdaman. But we do not know when at anong klaseng sakit na meron. Kung mabutan tayo ng senaryo na ganyan, hindi ka pa nag-uumpisa kasi pag-iisipan mo muna, sayang yung lahat ng mga ini-invest natin, mapunta din yun sa wala kung hindi natin ito umpisahan. Ipon na walang tapon talaga. So, yan no, nakikita natin sila naghihingi ng tulong online para masustain nila yung kanilang hospitalization. So, mangyayari din yan sa atin kung hindi tayo mag-take action today. So, solusyon natin dyan, yan, no? Again, si Kaiser. Solusyon, ipon na walang tapon, kasi dalawang senaryo lang ang pwedeng mangyayari. Kung mamatay ka ng maaga, kung buhayin din tayo ng matagal. Mamatay tayo ng maaga, walang problema. May life insurance, instant money na may bigay sa pamilya. Kung buhayin naman tayo ng matagal, meron tayong investment at long-term care na mag-take care sa atin when we grow old. So, yung pera na inipon natin dito ay nakalagak lang sa mga malalaking company sa Pilipinas. Natatakot ka baka mawala ang company na ito or mawala yung pera natin? Baka tayo pa ay mauna, knock on the wood, no? Kaysa mga company na ito, Jollibee, Aboitiz, San Miguel, mawawala kaya yan siya 20 years from now? Sa tingin mo, sino kaya ang mauna? Yung company na yan or tayo? O no, 'di ba? Praying for long life. Ayan. So, according to Warren Buffett, no, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Lalo na no kung wala kang anak, walang tumutulong sa iyo kahit may anak ka nga. Ang iba diyan, pinagtatabuyan pa no ng kanilang sariling anak. Hindi natin guaranteed yung anak natin magbigay ng support sa atin kasi lalo na kung nangangailangan din yan ng support. Better to start save right now for our future kasi walang ibang tulong sa atin pagdating ng panahon, yung desisyon natin ngayon. Hindi yung mga anak natin, yung partner natin, kundi yung sarili nating desisyon. Be an asset, don't be a liabilities. That's all for tonight and thank you so much, no? Sa lahat ng mga members, kailangan natin na magkaroon ng ganito, no? Yung QR code natin. And to God be all the glory. Thank you so much sa ating lahat. God bless.
Ayan, dami pala natin dito. May natutunan ba tayo?